Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, aklat po ng mga awit, chapter 107, verse 1 and 2. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng iniligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Experience God's goodness. Pag-usapan po natin ngayon yung goodness po ng Panginoon. Alam niyo po, maraming kanta na naisulat sa subject na ito, patungkol po sa kabutihan ng Diyos. Kaya saan po ba nanggaling yan? Ano po? Sa Biblia po. Kaya nga sabi rito sa Psalms, aklat ng mga awit tayo po'y magpasalamat sa Lord. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Kasi yan po ang pinaka-basic na katangian ng Diyos. Kaya lagi nating sinasabi yung God is good all the time. Pero alam niyo po, kailangan po maranasan natin mga believers yung goodness po ng Panginoon kasi hindi niya po idinadamot yan sa atin. Sa 2 Peter chapter 1 verse 3 ang sabi po diyan, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who has called us by His own glory and goodness. So dito po sinasabi ng mga talatang ito na gustong iparanas ng Diyos sa atin yung kanyang glory and goodness. Tayong mga nakipag-isa na sa Panginoong Jesus. Lahat po tayong mga believers, entitled po tayo dyan. Maranasan natin yung glory ng Panginoon na sinasabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Kaya ang unang-unang mararanasan ng isang believer kapag siya'y napabilang na sa Panginoong Jesus o sa pamilya ng Diyos ay yung glory ng Lord sa kanyang buhay. Natatransform po siya nito sa bawat araw. Yan po yung kapangyarihan ng new birth. Tinatransform tayo ng Lord from glory to glory. Pero hindi po natatapos diyan. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, tinawag tayo upang bahaginan ng kanyang kabutihan. Yun, siguro hindi pa natin masyadong alam yun. Talaga, Pastor, oo. Hindi idinaramot ng Diyos sa iyo yung kanyang kabutihan. Kaya sa 1 Peter chapter 3 verse 9 and 10, ganito po ang sinasabi. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Ano yung sinasabi rito ni Peter na tayo tinawag para tumanggap ng pagpapala? Yung po rin yung sinasabi niya sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Maranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Kasi doon po rin sa verse 10, For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Binabanggit dito na kung gusto raw nating maranasan yung magandang buhay, kailangan daw po ay ingatan natin yung ating bibig. Ngayon, may kaugnayan po yan doon sa Psalm 107 verse 1. Kasi tayo pong mga believers, kadalasan po guilty tayo ng tinatawag na double talk. Sinasabi natin, God is good. Pero madali po sa atin yung magreklamo. Nagpapasalamat nga tayo sa Diyos, pero minsan po mas marami yung ating pagrireklamo. Huwag po natin gagawin yon. Kasi sabi diyan, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Sabi sa Psalm 107 verse 1. Dapat po lagi lang tayong magpapasalamat. Kasi alam niyo po, sabi sa Proverbs 21 verse 23, He who guards his mouth and his tongue keeps himself from calamity. Kailangan babantayan po natin yung lumalabas sa ating mga bibig. Sa Proverbs chapter 15 verse 4, ito napakahalaga. Sabi dito, the tongue that brings healing is a tree of life, but a deceitful tongue crushes the spirit. Nai-impact po ng ating mga sinasabi yung ating pong spirit.
Kaya mag-iingat po tayo. Ano po, ang sinasabi natin may kaugnayan po yan sa nagiging outcome ng ating buhay. Yun po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 3, verse 10, whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Kaya alam nyo po, tayong mga believers, lagi tayo dapat maging mapagpasalamat. Ano po? Kasi minsan naririnig ko, no? Sabi ng isang believer, God is good, pero ang hirap-hirap ng buhay. God is good, pero ang mahal ng bilihin, ang mahal ng bigas, ang mahal ng gasolina. Doon po guilty tayo sa double talk. Ano po, na minsan po nauuna yung pong pagrereklamo o may kasamang pagrereklamo po sa ating mga bibig bago po natin sasabihin yung God is good. Ano po, ingatan po natin yun. Kasi sabi ng Biblia, kung nais natin na isang magandang buhay, bantayan natin yung ating mga sinasabi. Maintindihan nyo na kung bakit sa Psalm 107 verse 2, let the redeemed of the Lord say so. Kailangan daw po i-confess natin yung ating pong kaligtasan. At ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 12 to 13, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Yan po, sabi diyan, giving thanks to the Father. Lagi tayong magpapasalamat doon sa ating tinanggap na pagtubos o katubusan, salvation, kaligtasan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo ay nanalig sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya mag-iingat po tayo, ano po, kung gusto natin isang magandang buhay, lagi nating babantayan yung lumalabas po sa ating mga bibigyan po ang paalala sa atin ng 1 Peter chapter 3 verse 10 at lagi tayong magpasalamat sabi sa Psalm 107 verses 1 and 2. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.